So bakit nga ba blessing ang makalaya sa isang narcissist? So let's talk about mental health. Let's talk about narcissism or narcissistic relationship. So ang tinutukoy ko ay yung paglaya sa inyong mga narcissistic partner, boyfriend nyo, girlfriend nyo, husband nyo, wives, ng mga abusive. No, yung nakitaan nyo ng signs and symptoms ng pagiging narcissist or narcissistic partner. So bakit blessing yan na makalaya kayo dyan? Unang-una, because of healing. So mag-i-start kayong mag-heal kapag kayo ay nakalaya na sa kanila. So bakit healing? Anong meron? Nasugatan ba kayo? Yes. Nasugatan kayo mentally, emotionally, and sometimes physically. So mag-i-start na kayong magkameroon ng mga kung ano-anong healing process sa sarili nyo. Emotional, physical, and all in all, overall. So kaya napaka ganda ng makalaya sa isang narcissist. And in fact, makakapag-focus ka sa self-care. Maayos mo yung sarili mo. Yung overall, yung hygiene mo, yung career mo, kung gusto mong mag-aral, makakapag-aral ka, yung hobbies mo, yung mga pangarap mo sa buhay, yung mga goals mo sa sarili mo, mai-enhance mo yon. Magagawa mo lahat yon. So, along with that healing process na nag-heal ka, so, magagawa mo yon. And also, magkakameron ka ng peace of mind, yung serenity. Kasi pagka ganyang nasa narcissistic relationship ka, wala kang peace of mind, wala kang serenity. Ang nangyayari kasi dyan, nagkikreate ng competition yung narcissist. So, meron siyang ibang babae o ibang lalaki na binabanggit sa inyo just to remove your peace of mind. Kaya nga, di ba, may cheating siya talaga na involved. Tapos ay, bukod dito, since sabi ko nga, magkakameron kayo ng peace of mind, ito yung point na wala kang iniisip na ikaw ay magsisilbi, no? Magsisilbi kasi ang narcissistic relationship kasi, ito yung relationship ng master at saka ng slave. Slave master relationship kasi ito. Ito yung partner mo o yung jowa mo o asawa mo, ito ka. So ikaw slave, siya master. So magkaka-peace of mind ka kasi wala ka nang iniisip na pagsisilbihan. Na merong tao na nagagalit kapag hindi mo siya pinaprioritize, hindi mo siya inaasikaso. Na-experience nyo ba yan? 'Di ba? So, bakit ko ina-emphasize ngayon yung peace of mind? Kasi along with that healing process, so nag-heal ka, nagsa-self-care ka, ang malupit doon is nagkakameron ka ng peace of mind. And that peace of mind will boost the healing process that you have right now. Kaya nga blessed ka. So, mapapansin mo, nag-grow ka as a person. Nagiging kang mabuting tao, nagiging kang maaliwalas na tao, yung dahan-dahan kang nagiging kaaya-aya sa ibang tao. Hindi ka na mainitin ng ulo, hindi ka na yung matarantahin, mga ganun. Kasi alam nyo, alam ko kung ang isang tao ay nanggaling sa isang narcissistic or nasa narcissistic relationship. Siya ay irritable, mainitin ng ulo, madaling magalit, no? Walang tiwala sa sarili. Kaya ang dali kong madedetect na nasa narcissistic relationship siya. Kasi nga ganun yung yung effect niya. Kaya kapag ikaw ay nag-start ng healing process, nagiging kaaya-aya ka sa mga tao. Nakikita nila na okay ka. Maganda yung self-esteem mo, maganda yung hygiene mo, maayos ka makipag-usap, hindi agad nag-iinit ang ulo mo, you can handle your emotional state, no? Yung emotional intelligence mo tumataas, the way you handle your emotion, hindi ka agad nagagalit sa workplace, no? Smooth ang datingan. So, nakita niyo yun? Ang dami, no? Ang daming blessings. Kung iisa-isahin ko ang mga blessings ng pag-alis sa isang narcissistic relationship, hindi tayo matatapos dito ng 10 minuto. It will last until 30 minutes or more kasi ang dami, magagandang blessings. Although this is the challenging part. Mahirap umalis sa narcissistic relationship kasi nasa trauma bonding ka.
Pero once na ikaw ay naging aware na nasa trauma bonding ka, ito yung series of abuse and love. Abuse and love, abuse and love. Regalo, sasaktan, regalo, sasaktan. Papangakuan ng magandang bagay, sasaktan. Papangakuan ng magandang bagay, sasaktan. So that's the reason why you're staying there. So yun yung tinatawag nating trauma bonding. That's the reason why sobrang hirap umalis dyan. Para kang elastic, para kang lastiko na papaganong-ganon, pabalik-balik sa kanya. But once you understand and naging aware ka, yung tinatawag na self-awareness, no, yung parang ang datingan is Johari's window. So magkakameron ka ng lakas ng loob at mag-initiate ka sa sarili mo or mamomotivate ka o whatever term na ginagamit mo sa sarili mo, ikaw ay magiging inspired na umalis, ganyan-ganyan, whatever it is. Basta ang importante doon is magiging aware ang sarili mo at makakaalis ka. Kasi that's the point eh. Pag naging aware ka na ito pala yung nangyayari sa akin, ito pala yung trauma bonding, makakaalis ka eh. Ganun kaganda yung epekto ng pag nalaman mo kung ano ang nangyayari sa sarili mo at sa relationship mo. You can get out from there. You can free yourself. Okay? So, if you're in a relationship like this, nasa narcissistic ka, relationship, blessing yan kapag nakaalis ka. So, ano pang hinihintay mo? Umalis ka na sa narcissistic and abusive relationship mo. Toxic yan. This is Nurse Ultimatum again. See you in my next vlog. Bye for now.